So ito na ngayon sa mga idol, no. Ito yung lumang kahan ng motor ng electric pa na sira. Tinanggal ko na yung bushing niya at yung oil seal dito. Ito yung 12 volts natin na motor. Yan, pati dito tinanggal ko na rin yung bushing niya at saka yung oil seal. Ayan, para maluwag yung ating motor na 12 volts. Ayan. Lalagay lang na ito, wala nang wiring to, pero meron pa siyang tanso, di ko naman na kailangan to. So ilalagay ko lang siya dito para mahigpit. So pwede rin naman na wala na to, pero mas maganda rin naman kasi para meron siyang saktong-sakto. Yung una kong ginawa, hindi ko na ginamit yung ganito kasi mahirap magpantay pag nilock mo siya. Kailangan meron talaga yan. So ayun mga idol, saktong-sakto lang siya, tapos isasara lang natin siya ganun. So dapat kasi tabasin pa to ito. Ayan, naka-usli na yan, babangga kasi siya dito sa dulo. Pwede naman tabasin yan gamit yung small grinder. Meron ako dyan, pero pwede naman ang hindi. Basta kailangan lang naman mahigpit. Pero kung gusto mo saktong-sakto talaga, tabasin mo siya. Ayan o. Babangga siya sa dulo. Hindi ganong dikit yung tornilyohan. Pero basta abot na yung tornilyo dyan, yung screw. Ayan, basta umabot na siya doon sa lock. Ayan, abot naman na siya, wala naman ang problema yan, basta pwede nang higpitan. Ayan, pwede mo nang mahigpitan yan, pwede na rin yan dito sa apat na sulok. Kailangan lang siya mahigpit na mahigpit para hindi gumalaw yung motor. Ayan mga idol, no. So ayan, tapos wiringan ko muna siya bago ko i-lock. Lalagyan ko muna ng wiring kasi mahirap na maghinang pag gandun sa loob yung terminal. Ayan mga idol, saktong-sakto lang. So ganyan lang mga idol pag assemble ng DC motor na 12 volts para magamit mo sa burnout. Okay, meron kayong 12 volts na baterya, okay na to. Pwede na yung ganito.